una sa lahat, Marcos! Their right to grievance was marred by maybe a group of 1,000 hooligans who wanted nothing but to spread anarchy. We will label them as terrorists. Pilipinas sa alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. No case mga nakamaskarang ng gulo sa protesta sa Maynila. Isang rapper daw ang pasimuno. Utak adik, mga nagrayot, binanata ni Mayor Isko. Utak adik yan eh. Utak talangka yan eh. Yan, matatapang lang yan kapag sama-sama sila. Super bagyong Nando, probinsya ng Cagayan, hinagupit ng malakas sa hangin at ulan. Libo-libong residente na ang inilikas. Tinawag na terorista ni DILG Secretary John Vic Remulla mga nanggulo sa protesta kahapon sa Mendiola at Ayala Bridge sa Maynila. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, sino-sino o anong grupo ang nasa likod nito at bakit tila hindi yata ganun kahanda ang mga otoridad? Alam mo, Gigi, ang tingin dito ng DILG, posibleng konektado yung mga nanggulo kahapon sa isang local terrorist groups. Ang paliwanag ni Secretary John Vic Remulla, tukoy na nila kung sino-sinong mga tao yung nasa likod nitong panggugulo, pero pinili muna nilang huwag pangalanan o sabihin kung sino-sino yung mga pinaghihinalaan nila. Ongoing pa rin kasi ang investigasyon tungkol doon sa nangyaring kaguluhan, partikular dyan sa may area ng Menjola. Ang malinaw lamang na datos na binigay na DILG kanina, nasa 216 yung individuals na naaresto nila. 127 dito ay mga adult pero 89 yung mga menor de edad. Actually, karamihan dito sa menor de edad nasa 15 pataas pero meron ding 14 pababa ang edad nila. So masyadong bata. Ang tinitingnan ngayon, yung mga menor de edad daw ay hawak na ng DSWD habang yung mga adults naman ay nasa Manila Police District pero posible silang makasuhan. Ilan dun sa mga tinitingnan posibleng kasong maisampa sa kanila ay arson, merong grave physical injuries o kaya naman ay inciting to sedition. Pero tinitingnan din nila kung pwede itong ma-consider bilang violation sa Terrorism Act. Narito ang pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. The threat of the terrorists was more of a bomb that would go off in Luneta or in the Luneta or in the People Power Monument. We had 400 policemen on the ground dressed as plainclothes to see what is going on. Safe to say, we are still investigating according to our intelligence reports, and we will come out with a report pretty soon. At tinitingnan ba nila ang gulo na maaring meron tong kinalaman yung mga nagrally dito sa riot sa Nepal at Indonesia? Tinitingnan ba nila kasi terorista ng term na ginagamit ito si Secretary Remulla? Gigi, walang nabanggit ang Malacanang o ang DILG tungkol sa posibleng koneksyon itong nangyaring riot kahapon doon sa nangyari sa Nepal at saka sa Indonesia. Ang malinaw lamang na sinabi nila, binabantayan of course ng husto yung sitwasyon dyan sa Malacanang. Ang paliwanag naman kasi ng Philippine National Police, whether may direct threat o wala, talagang bantay sarado yung Malacanang dahil yan yung highest seat sa Pilipinas. Kaya naman talagang hanggang kanina mahigpit pa rin ang seguridad sa palasyo. Gigi. Meron din daw mga hack ng mga government website. Anong impormasyon dito, Maricel? Tama ka dyan, Gigi. Ang sinasabi kanina na DICT, ang hinihinala nila na grupong involved dito sa hacking o yung mga tinatawag nila ng mga hacktivist ay ang Anonymous PH. Nakikita na rin nila kung sino-sino yung mga posibleng persons of interest dito sa Anonymous PH, pero ang problema kasi hindi nila inaamin, hindi rin nila itinatanggi, so kailangang maging malinaw pa yung investigasyon. Ang initial report nasa 19 na government websites yung
yung na-hack nila out of libo-libong mga government websites. 4 daw dito sa mga websites na ito ay national government o national agencies rather, at yung iba naman ay puro mga local government units. Ito daw, Anonymous PH, so ito daw mga sumubok na mang-hack ng website, ito daw yung naghihikayat dun sa tinatawag na Team Itim na magsuot ng mask, magsuot ng kulay itim na mask at damit at magsimula ng gulo doon sa rally kahapon. Narito ang bahagi ng pahayag ng DICT. Yung mga hacktivists naman, sinasakyan nila yung cause, di ba? Ito yung first incident na nakita namin na nag-organize sila sa web, tapos na-translate into violence. Kaya nga yung word na terrorism is aptly associated with them. At Maricel, nung nagkagulo na sa Mendiola at Ayala Bridge, nasan daw ang Pangulo ng mga oras na iyon? Jiggy, na natili daw si Pangulong Bongbong Marcos sa isang secured place sa loob ng Malacanang compound, sabi ni Undersecretary Claire Castro. Ang kwento pa nga ni Secretary Remulla, habang kainitan ng kaguluhan dyan sa may Mendiola, every 20 minutes nag-uusap daw siya at si Pangulong Bongbong Marcos. Lalo na, kagaya nga ng nabanggit natin kanina, bagamat walang direct threat, meron man o wala, bantay sarado talaga ang Malacanang. Pero ang malinaw daw doon sa impormasyon na nakuha ng DILG, may plano talaga yung mga gulo kahapon na pumunta ng Malacanang at subukong sunugin yun, palasyo. Ang isa sa mga indikasyon na nakita nila ay nung mismong yung individual daw na nagsasalita doon sa protesta sa liwasang Bonifacio na may hawak na mikropono, nagpaalala pa raw na huwag kalimutang magdala ng lighter. Pero pinaghandaan naman daw ito ng Presidential Security Command at ng PNP, kaya nabantayan ng husto si Pangulong Marcos naroon daw sa Malacanang buong maghapon para i-monitor din ang sitwasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Sila yung magulang, dapat alam nila kung nasaan yung kanilang anak. Dapat alam nila kung anong ginagawa ng mga anak nila during the time. At kung mapapatunayan na may pananagutan ang mga minor de edad na ito, definitely dapat kasama po ang DSWD at mga social worker para malaman po ang maaaring nangyari at ang maaaring kinakasangkutan ng mga kabataang ito. Jiggy, nagbigay din ng pahayagang Malacanang tungkol doon sa lumabas na report ng PCIJ na nakatanggap daw ng donasyon si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kontraktor noong kampanya o nung siya ay tumatakbo pa sa pagkapangulo. Ang sabi diyan ng Malacanang, hayaan na natin ang COMELEC na gawin ang kanilang trabaho. Pero handa raw si Pangulong Marcos na humarap sa anumang investigasyon. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Balikan natin ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga relista at pulis sa Mendiola sa Maynila kahapon. Live mula sa Mendiola, nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, sa tagal mo na nagko-cover ng mga protesta, paano mo ilalarawan yung nangyaring kaguluhan sa Mendiola kahapon? Gigi, sa ngayon makita mo sa aking paligid, masyadong malakas ang ulan dito ngayon sa Mendiola, pero kahapon iba ang ulan na naranasan natin. Nagkaroon ng batuan at pag-ulan ng molotov at may mga nangyaring pagsunog pa ng baho dito sa Mendiola ng yung mga relista kahapon. Isa na nga ito sa pinakamagulong rally na na-cover ko at ng aking team kahapon. Nagsimula yung gulo na yan matapos ang programa ng mga kabataan at ng bayan muna. Sumugod ang mga relistang nakaitim at mga nakamaskara, binuto nila ng molotov bomb at mga bato ang mga nakabarikadong pulis, sinunog pa nila ang bako sa harap ng Mendiola. Binomba ng tubig ng mga bombero ang mga realista para subukang pahupain ng tensyon, pero hindi sila nagpatinag. Tumuloy pa rin sila sa panggugulo. Hindi na nakapasok sa gate ng Mendiola ng mga realista dahil hinagisan sila ng tear gas ng mga pulis. Nagkaroon ng takbuhan sa Recto Avenue kung saan pinagsisiraan ng mga realista ang mga nadaan ng sasakyan, pati na rin yung mga traffic lights. Bago mag-alas 7 ng gabi, humupa na ang tensyon sa Mendiola, nagkakapagbarikada na rin kasi noon ang mga pulis. Jiggy. At Gary, kahapon ay nakita rin natin, nagkaroon kayo ng konfrontasyon ng mga rallyista habang ikaw ay nagre-report. Pakikwento mo nga ang detalye nito. Salamat sa pagkakataon, Jiggy, kasi kahapon nga nag-live report ako dito sa Mendiola at para yun sa special coverage niya natin kahapon. Pero nagulat ako nang bigla akong sugurin ng isang lalaki at sinisigaw niya na ako raw, pati ang mga kasamahan niya, ako raw ang nagsabi na sila yung nagpasimula ng gulo.
unahin ko, sabihin ko sa inyo na wala akong ganung report at nangingisan na hindi ko binanggit yung Liwasan Bonifacio at hindi ko sinabing sila ay nagsimula ng gulo. Kahit balig-balig rin nila at silipin yung report ko, ay makikita nilang wala tayong sinabi at malinis po ang ating konsensya at tama po yung report na aking nilabas. Jiggy. At matapos tong kagulo na ito sa Maynila, anong susunod na hakbang ng MPD o PNP? Ayon sa Manila Police, Jiggy, mga miyembro ng hip-hop gangster ang mga sangkot sa riot sa rally kahapon dito sa Maynila. Na-impluensya daw ito ng mga rapper na hindi mo nila pinangalanan. Galing daw ang mga ito sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Inaalam pa rin ng mga pulis kung may malaking grupo, individual na may pakananga sa gulo. Pero ang sigurado raw rito, Jiggy, mayroon daw silang sasampahan ng mga reklamo. Jiggy. Yan pong ulat ni Gary De Leon live mula sa Mendiola. Susunod, protesta kontra korupsyon sa Maynila, nauwi sa karasan, mga nanggulo, dayo mano, ayon kay Mayor Isko Moreno. At Super Typhoon Nando, posibleng lumakas pa bago lumabas ng PAR. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Libo-libong dumalo sa protesta kontra korupsyon sa Maynila kahapon, pero ang sana'y mapayapang kilos protesta na uwi sa karasan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, mula umagang gabi ay nasaksihan mo ang kilos protesta na yan at balikan natin paano ba ito nagsimula ang lahat. Gigi, nagsimula sa mapayapa at maayos na protesta. Ito yung Baha sa Luneta protest, kung saan yung iba sa mga pumunta dito, may kanya-kanya silang atake o creativity pagdating sa costume, pagdating sa kanilang mga karatula. Pero nagkaroon ng pagbabago dito sa kapayapaan dahil nung around 2 or 3 o'clock in the afternoon, nung nagmarcha na itong mga rallyista from Luneta to Mendiola Peace Arc, dito na nagkaroon ng pagsiklap ng gulo. Nagbato na ng mga Molotov cocktails, ng babasagin na bote, ng baso, ng kahoy, o na kahit na anong scrap material ang mga rioters na ito. Bukod dyan, lahat ng makikita nila yung mga poste, sinira nila, nagbandalismo sila sa mga pader, at yung mga light at flammable materials, ito yung ginamit nila para gumawa ng torches o kaya naman ng bonfires. Pero yung mga may bagay na may timbang, ito yung ginagamit nila para ibato sa mga pulis. Jiggy. At meron din mga grupo na umatakit na nira sa isang hotel dyan sa Maynila. Oo, Jiggy, kasi ang nasabi ng mga nakasaksi, meron daw isang pulis na tila nanakit ng isang rallyista. So susunggabin sana nitong mga rallyista, itong pulis na nagtago o pumunta doon sa hotel. Kaya ang nangyari, pinasok nila, binasag nila itong salamin ng hotel. Yun nga lang, naging ransacking din ang nangyari. Doon sa first floor, sa lobby, kinuha yung vault ng hotel, yung mga pera daw at iba pang mga property o possession ng mga naroon. Jiggy. Merimon, tukoy na ba ni Mayor Isko Moreno mga nanggulo dyan sa kilos protesta sa Maynila kahapon? Jiggy, ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, meron na raw silang persons of interest, pero kung sino nga ba yung nasa likod nitong mga kilusan, kasi lalo pa doon sa araw na yun sa Mendiola, parang napansin din namin na may mga dumating doon na ang suot ay pare-parehong kulay itim at saka nakatakip ang kanilang mga mukha. Narito ang pahayag ni Manila Mayor Isko Moreno. Utak addict yan eh. Utak talangka yan eh. Yan, matatapang lang yan kapag sama-sama sila. Kita mo ngayon mga nasa hoyo. Mag-iiyakan na ngayon yung mga yan. May mga balita kami, mga dating politiko, Filipino-Chinese. May isa naman, lawyer. Yan yung mga binabantayan namin yan. Jiggy, ayon dito kay Mayor Isko, yung iba raw parang dayo lang sa Maynila. Meron nang galing sa Taguig, Parañaque, Pasay, Caloocan at Quezon City. Pero ang sinabi ng alkalde ng Maynila, lahat ng mga nasasangkot ay mananagot. Jiggy. Yan ang ulat ni Merimon Reyes live mula sa TV5 Media Center. Gusto nang tapusin ni House Speaker Bogie D ang investigasyon ng House Committee on Infrastructure sa mga manumalyang flood control project. Ayon kay Congressman D, mas mainam na paubayan na lang sa Independent Commission on Infrastructure o ICI ang lahat ng report at ebidensya. Sa mga nagdaang pagdinig ng komite, ilang kongresistang dinawit sa manumalyang proyekto, kabilang na sina dating Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico. Nagbitiw na si Romualdez bilang Speaker para bigyan daan ng ICI sa kanilang investigasyon habang pinauwi na sa bansa si Ko.
total, hindi naman pinaniniwalaan ng ating karamihan ng ating mga kababayan kung anong nangyayari dito sa Intacom nito. Sa tingin ko, mas makakabuti na ipasa na namin sa ICI. Susunod, panibagong low pressure area na namataan sa labas ng PAR may tsansang maging bagyo. At mahigit 2,000 pamilya sa Cagayan inilikas na dahil sa pananalasa ng super bagyong Nando. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Naglandfall na super bagyong Nando sa Panaitan Island sa Calayan, Cagayan. Malakas ang hangin ng super typhoon na abot sa 215 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 295 kilometers per hour. Pakanlura ng galaw ng super bagyo sa bilis na 25 kilometers per hour. Meron naman panibagong low pressure area sa labas ng PAR at may tsansa rin maging bagyo. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 5 sa Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, nasa peak na ang super typhoon Nando pero posible pang lumakas habang palayo sa Babuyan Islands. Bukas yan inaasahang lalabas ng PAR. Ramdam na gupit ng super typhoon Nando sa malaking bahagi ng Cagayan kaya lokal na pamahalaan nagpatupad na ng forced evacuation sa ilang lugar. Live mula sa Pari, Cagayan, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Jiggy, hanggang sa ngayon wala pa ring tigil ang malakas na hangin at ulang dala nitong super typhoon Nando dito sa malaking bahagi ng probinsya ng Cagayan kahit nga naglandfall na ito dito sa probinsya. Kaninang madaling araw, nagsimulang maramdaman ang hagupit ng super typhoon kung saan bumayo ito at naghampas ng malalakas na hangin sa bayan ng Apari na sinasabayan din ng matinding buhos ng ulan. Naglalakayan din ang alon sa dagat at halos mag-zero visibility din sa lugar. Nauna na nagbabala ang Pag-asa na aabot sa mahigit 3 metro ang taas ng alon at storm surge o daluyong sa mga coastal towns. Jiggy. At Mon, kumusta yung mga residente ngayon? Yes, Jiggy, nagpatupad nga ng forced evacuation dito sa bayan ng Apari, lalo na doon sa mga residenteng naninirahan malapit sa dagat at sa ilog. Kahit nga umuulan kanina, nako, matyagang inakay at binuhat pa ng mga rescuers ang mga inililikas na pawang mga senior citizen at bata. Narito ang bahagi ng mga nakapanayam namin. Kakawa ko kung buhay namin, yung bahay namin maliit lang po. Saka puro, ano lang po siya, galba. Tapos yung pag tumayab sila, paano na kami di? Ay na maliit lang bahay namin. Baka matumba at saka tumayab sa hangin. Yung natatakot ako ba? Hindi ho kami makakapag-rescue pagka malakas na. Ma-overflow yung bahay nila, ma-wash out ng tubig, kasama sila. It will create more damage. May mga casualty tayo pag ganun. Jiggy, yung ibang bayan naman, nagpatupad lamang ng preemptive evacuation pero hindi pa rin umiikas kung marami mga residente at nainulokas sila sa ulan at hangin tuwing may bagyo. Kaya mas pinapatibay nila ang kanilang Mon, medyo putol-putol yung signal pero gaano karami nang nagsilikas at ano-ano mga pangailangan ng mga kababayan natin ngayon dyan? Jiggy, sa tala ng Cagayan PDRRMO, aabot na sa mahigit 2,000 pamilya o katumbas yan ng halos o lampas 8,000 individual sa buong Cagayan na nauna na nagsilikas dahil nga sa epekto nitong super typhoon Nando. Pinakakailangan pa rin nila ngayon yung mga immediate relief gaya ng pagkain, malinis sa inyong tubig at gamot kung kakailanganin kung sakali. Tiniyak naman ng provincial government Cagayan na nakahanda at nakapreposition na nga ang lahat ng food packs sa mga apektadong residente. Balik sa iyo, Jiggy. Ingat kayo dyan, Mon. At yan po ulat ni Mon Gualvez mula sa Apari, Cagayan. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.